Bingo! Alright mga babayan, bingo na ba kayo? Nako, muling nagbabalik si Boy Sarsa. Boy Sardinas nga po pala mga babayan. Nako, napakaganda po ng pag-uusapan natin. Nakita nyo yung preview. Isang DDS vlogger dinampot ng NBI dahil sa pagpo-post ng litrato na naka-headshot, no, si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang pag-uusapan ng mga babayan. Pangalawang pag-uusapan ng mga babayan, itong si bagong ombudsman Boying Rimulya, mga babayan, ay binuking si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung nandito ka na ngayon, kumare, at gusto mo itong balitang ito, huwag kang aalis, stay put ka lang dyan. At kung magustuhan mo, i-like mo na rin dyan. At kung hindi ka pa naka-like, syempre mag-like ka din, no? Tapos kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na. Napakaganda ng pag-uusapan natin mga babayan. Nako, ready ka na ba? So simulan dito kaagad mga babayan, kasi sa balita, unang-una si Boy Sardinas, Boy Sarsa. Alright. Nako mga babayan, ito na, no? Reactionan po natin itong nangyari sa isang kasamahan nating DDS vlogger na makukulong po ng 6 to 20 years. My goodness, ang tagal, no? At mamaya panoorin natin at pag napanood nyo yung video mga babayan ay magkomento po kayo. Panoorin nyo po ito hanggang sa dulo mga babayan, no? At baka sabihin na naman ng mga tanso dyan ay fake news na naman, hindi naman nila napapanood yung buong video. Yung thumbnail pa lang ay ang nakita po nila, lalong-lalo sa page ko, na pag nakita pa lang yung thumbnail ay fake news na naman daw. My goodness, hindi naman sila nanonood kasi. Napakahirap-hirap mag-vlog tapos sasabihin mo lang fake news. Hindi ba? Eto, alamin po natin mga kababayan, itong isang vlogger, ewan ko kung DDS ba to, kasi vlogger daw Pero syempre mapapanood nyo sa video kasi sasabihin dito ni Director NBI ay isang vlogger at ay dinampot po ng intelligence ng NBI sa Mindanao, no? At ay maano to, medyo iyakan to mga babayan dahil tinuluyan po siya ng NBI. Yung NBI po ang nagkaso po dito po sa isang vlogger na nagpost ng headshot na larawan. Baga naka-headshot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit kaya mga babayan? Pag si BP Sara ang binanata ng mga tanso vlogger na mga sumusuporta kay Pangulong Marcos, wala man pakialam yung NBI. Samantalang sasabihin po rito sa video na to mga babayan, basta mga opisyal, mga presidente, mga vice president ay kailangan aksyonan po ng NBI. Na pwede naman daw po tayo magkomento tulad ng ginagawa natin mga babayan, pero wag naman daw pong lalagpas sa freedom of speech. So itong si boss, yung hinuli ng NBI, ay lumagpas daw po sa cybercrime, no? Baga yung kaso niya ay lumagpas na sa pagkokomento na pwede kang mag freedom of speech. Kaso yung mga headshot. Samantalang si BP naman dati mga kababayan, di ba? Ay wala hong pakialam kahit ano po ang mga post na paninira sa BP. Di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, di ba? Mas grabe din yung mga ganyan, pero hindi pinapansin ni Tatay Digong dahil abala lang po yan sa trabaho ng mga NBI. Bahala kayo magkomento, siraan nyo. Pero ngayon iba na, di ba? Kaya syempre tayo, mag-iingat din tayo. At kung bumabanat man tayo, nagko-komentaryo tayo sa mga nangyayari sa bansa ngayon, ay syempre mag-iingat tayo. Dapat ay pasok lang din tayo sa sinasabi nitong si Director NBI. Ganito mga babayan, panoorin muna natin itong video na to, saka tayo magkomento. At kayo na rin po ang mag-analyze at magkomento po kayo sa mapapanood yung video na to mga babayan. Tapos i-share nyo sa mga kumare natin para alam din nila na baka sila ay sumusuporta rin sa pangalawang Pangulo, sa Duterte, baka din po kayo ay madampot ng NBI. Mag-iingat po kayo mga kababayan sa pagpo-post nyo, no? Lalo ay paninira po sa presidente. Di baling kay BP Sara, siraan nyo na, gawan nyo pa ng headshot. Walang problema yun, walang pakialam si BP dyan, no? Pero sa panahon po kasi ngayon ay bawal po yan. Kaya yun po yung kakaiba ng Marcos at Duterte. Ano pang hinihintay mo, boy? I-play natin mga babayan na. Ready ka na ba kumare? Panoorin nyo muna po ito. Maring gamitin sa'yo laban sa
wala dire. Yung tukso, kung hindi mo kaya pumasok. Wala po dato. Wala ay bibigyan ka ng ating i-invite na po. So, yung about talaga sa post, hindi ko po talaga alam na gagawa ng ibang ibig sabihin sa sa iba. Kasi sa amin, ang sabi ko wala akong kasalanan kasi actually first nun is upload ko lang po yung download ko lang po yung image na yon. Tapos yung araw na nakalagay doon, galing doon sa sa word na Bugo, yung Bugo City. Sa amin kasi Bisaya kasi kami. Sa Bisaya kasi yung Bugo, pag sa Tagalog Bobo sa Tagalog. Yung ako sa akin naman, sa nakita ko sa mga problema sa management dito sa ating bansa ngayon, kasi para sa akin naman kasi we are all have right to question to all public servant. But I'm questioning only the job as a leader in this country, but I'm not questioning the personality. So, yung sa akin lang, karapatan, komento ko lang yung ibig sabihin doon. Pero iniba kasi sa ibang iniba kasi ang ibig sabihin, kaya nagkaganon. Pero sa amin yun lang talaga yung araw na yun, yung nakalagay na headshot sa word na Bugo, yun lang po. Wala nang ibang ibig sabihin. Na headshot lang. Ibig sabihin na babarilin sa ulo? Hindi po. Hindi na barilin sa ulo. Hindi ganun. Pati malayo sa personality ko yan. Hindi ko, alam ko naman ng tama at saka mali sa sa mga Bali, yung araw lang na yon napupunta kay sa presidente natin is galing doon sa word na Bugo. Yun lang yun. Yung Bugo sa amin kasi Bugo sa Bisaya, sa Tagalog, Bobo. Yun lang yun. Bakit mo nasabi yun, sir? Naano ko lang yun sa mga nangyayari ngayon, yung mga nangyayari ngayon na problema. Pero hanggang doon lang po yun, hindi talaga, komento ko lang yun, komento lang. As a leader in this country, yun lang po yun. Pero hindi sa personality. Meron ka bang gustong ipahatid ng mensahe? Kasi sir, ito, pero para sa akin po, naghihingi po ako ng pasensya na iba po yung ibig sabihin, may mga nagpakalat na gano'n at saka yung may mga baril-baril, hindi na po sa akin yun. Wala po akong ganyang mga datingan or yung sa akin lang yung image na yun lang talaga, na komento ko lang. Ang meaning kasi nung image, parang nagkomento lang ako sa nangyayari ngayon. Yun lang po. Parang paulit-ulit na daw kasi, sabi ni Director. Yun lang po talaga ang ko. Kasi lahat po, ako busy po kasi ako. Halos lahat ng mga na-upload is galing lang po sa download ko. Mga nasa social media po yun lahat. Wala akong masyadong rating. Meron man akong mga own talaga na po sa aking account. Yung mga text lang na sarili kong bilang komento lang din yun sa mga nangyayari. Meron ka bang baril, sir, sa bahay? Wala talaga akong mga ganyan. In the past, meron ka pagkain na armas? Wala rin. Meron kang background na pagka-police o law enforcement? Wala po. Alam nyo, ang NBI ay nire-respeto ang mga karapatan ng mga mamamahayag, social media practitioners, sa kanilang malayang pagko-comment, no? Pero ito, isa na namang tinrabaho ng NBI dahil lumampas na siya doon sa parameter na pinagbibigyan natin. Okay? Ang mga example, kung ano-ano na ang mga isinusulat niya sa kanyang post, no? Against the government, against BBM, against sa Pangulo. Ayan, yung mga ganyan. Hindi natin yan pinapansin, freedom of speech, freedom of expression. But then, on October 3, nag-post siya na i-headshot daw si Presidente. Iba ito. Iba iyon, no? Kaya hinanap namin siya at natagpuan siya ng aming cybercrime unit na nandun siya nakabase siya sa Pagadian City. So pinuntahan siya doon at in-invite at sinabi nga namin na pasensya ka na at kakasuhan ka namin dahil lumampas ka na sa parameter ng freedom of speech, freedom of expression. Alam nyo, anumang threat, tangka sa buhay ng Pangulo,
pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House, Chief Justice, ay primary jurisdiction ng NBI. So, motu proprio, papasok kami pagka merong threat dito sa mga tao na ito. Ito nga ang isa. So, ang nagpunta sa Pagadian ay itong mga agent natin from the Cybercrime Division. Nakuha siya October 7? October 7. Okay. Kung may katanungan kayo, si Chief Hernandez nandito. Okay. Please. John Consulta po, GMA Integrated News. Good afternoon, sirs. Pwede lang po ba malaman, ano po yung pinaka-background ng ating pong subject? At meron na po ba siya mga previous posts na ginawa na medyo sabihin po nating bordering doon sa freedom of expression at medyo maaaring lumabag na sa batas? Itong subject po natin is a vlogger. Tapos first time niya na mag-post ng gano'n sa social media regarding that one dun sa pertaining to the President. Opo. Sir, pakwento nga po, dun po sa ating monitoring, dun pong nakita po natin yung post po niya dahil parang lumalabas po, sir, na ito ay kuha po ni Pangulo. Paano ba kanya nilatag po yung picture na yun natin pong inimbestigahan? Asan na yung picture? Yung picture. Agent on case may answer. Yung nag-start yung upload na October 3, wherein yung picture po na nandun is yung picture ni President nung pumunta siya sa Bogo City, dun sa Cebu after ng earthquake. Mayroon pong araw sa ulo ni President and may caption po na headshot. It was taken down by Facebook due to violence and incitement based on their community guidelines. Then, noong October 6, nagkaroon po siya ng new posting which confirms po na sa kanya talaga yung posting kasi pinakita niya yung reason kung bakit na-take down yung Facebook post na headshot due to violence and incitement. Bukod po dun, sir, meron po ba siyang ibang mga post pa po regarding the President po or yun lang po yung nag-iisip? More on ano lang siya, political mga perspective niya. Pero yung tanging lang lumpas lang sa borderline is yung post about sa headshot. Sige, salamat po. Next. Yes, sir. Please. Good afternoon po. Dave po ng TV5. Sir, can you give us the background? Ano po bang meaning ng caption na headshot? Anong gusto niyang ipahiwatig po? Yung may picture si Presidente tapos may arrow at na sinasabi na headshot, alam nyo sa mga shooters, sa mga law enforcement agencies, pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. Kaya yun, nagpapahiwatig siya na ganoon, kaya sineryoso namin yung bagay na yun. At pinuntahan siya at yun nga, kinuha siya from Pagadian City at dinala siya dito. Ano daw pong dahilan bakit po daw niya pinost po yun? Nung bandang huli ay nagpapaliwanag siya na biro-biro lang daw yun, biro-biro. But then, sabi ko nga sa inyo, pagka when it comes to threat or any attempt doon sa 5 taong binanggit ko kanina, President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and the Chief Justice, being primary jurisdiction ng NBI, we enter into the picture. Sir, ano daw pong dahilan? Bakit daw po pinalitan yung caption? Yun ang paliwanag niya ay na-realize niya na hindi tama yung ginawa niya, kaya inalis niya agad. No, but then, nailathala na at ang dami nang nagtatanong sa amin, tinatanong kami, eto, merong ganyan. So, ayun, pinapunta ko na pina-check ko, pinalocate ko sa aking Cybercrime Division at yun nga, nalocate siya na nandun siya sa Pagadian City.
Sir, prior to the press con, nakausap po natin yung subject. Ang reason daw po niya ay yung word daw po kasi na bogo ay tumapat dun sa ulo ni BBM, ni President po. Ang sabi niya, ang bogo daw ay sa Cebuano, in translation to Tagalog ay mahina, bobo, ganun daw po. Kaya parang yun daw ang reasoning niya. Tama po ba yun? I don't know any words from Cebu na ganun yung meaning. Hindi natin na alam yung mga salita na Bisaya, ano? But then, he can explain that. That is his side, that is his explanation. Pwede niya i-explain yan doon sa Fiscal's Office o sa hukuman. Last na lang po, ano pong kasong kakaharapin po niya, Director? Based dun sa posting, ang nakaano na kaso is inciting to sedition tsaka grave threat. Okay. Next, yes ma'am. Good morning po everyone. Zian Ambrosio from ABS-CBN. In his case po, Director, di ba, he posted headshot doon sa ano na yon, tapos eventually pinalitan niya. Paano po ba ang kaso, kunwari, ako, nagkamali ako ng post, pero na screen grab na ng lahat. Tapos, paano po ba yung process ng ganon? Maaresto pa rin ba yung nag-post ng ganon? Paano po yung ganon? Ayun nga, medyo lumabas na sa parameter yung freedom of speech, freedom of expression. Kaya kahit na second thought siya at inalis niya, ay nakomit na. So, kailangan siya magpaliwanag bakit niya nagawa yun. Okay. Tapos ang citing, yung ano po, mga kaso po niya, ano pong mga punishment doon? Like how many years imprisonment? Ano pong ano doon? Ano lang yan, mga 6 years. Prison correctional, 6 years and 1 day to 20 years. Yung mga ganyan. Okay. May babala po ba kayo sa mga gumagawa pa rin ng ganito? Yes. Sabi ko nga sa inyo, I have talked with several vloggers, no, nung kasagsaga na puro karapatan nila yun, freedom of speech, freedom of expression, pero meron ngang parameter. Pagka lumalampas ka na doon, hindi na tungkol sa iyong pagko-comment against the government, against a certain person, kailangan ng kalusin. Ganun. Thank you po. Yun! Yun mga kababayan, napanood nyo yung full video. Sana natapos nyo, hindi nyo in-escape yung video para yung pagkokomento nyo po ay kompleto rin. Yung bang hindi tsamba-tsambang komento. Meron po kasi nagkokomento, tsamba-tsamba lang. Pagkakita pa lang ng isang post, sasabihin fake news, hindi naman sila nakapanood ng buong detalye ng laman ng video. Diba? So ayan, napanood nyo mga babayan. Itong DDS vlogger o DDS to, kasi kung DDS to galit sa galit sa Pangulong Marcos, no. Baga yung kanya daw post na yon na may headshot mga babayan, parang ang ibig sabihin nun ay bobo ka Bongbong Marcos. Yun lang naman daw yung gusto niyang ipahiwatig sa post na yon na may headshot si Pangulong Marcos mga babayan. Kaso kumalat na at kahit binura niya na screenshot na ng NBI at nahuli na nga po siya mga babayan. Ayun, iyak at himas rehas na po itong isang vlogger na taga Mindanao at nagsisisi man siya sa kanyang ginawa mga babayan ay nandun na, nakakulong na siya mga babayan at maghihiring. Depende kung mapapatawad pa ba siya ni Pangulong Bongbong Marcos o si Auntie Claire, kung mapapatawad pa ba siya ay depende po yan sa kanila. At kung hindi po siya mapapatawad at kung mahatulan po siya mga babayan at kung napanood nyo yung full video, ayon dito kay Director ay nasa 6 years to 20 years na pagkakakulong sa isang pagkakamaling pagpo-post. Kaya mag-iingat po tayo mga babayan, lalo pagka tayo ay nagbablog at tayo ay nagko-komentaryo, dapat yung kinokomentaryuhan natin ay umaangkop din doon sa mga video na ating nire-reactionan. Di ba? Dapat ay ganun lang. Hindi naman tayo kasi nagalabas ng fake news. Kung may sinasabi man ako na ganito, ganyan, meron tayong nire-reactionan. Hindi po yun sa
haka-haka lang po natin. Kung komentaryuhan muna natin yung isang video, mga babayan, ay iisipin din ho natin ay kung ito ba ay angkop lalo sa mga NBI na pwedeng magpakulong sa atin. O, di ba? Yun po yun. Ngayon, sa pagbanat po natin sa mga ganitong mga issue, sa mga kawatan na mga demonyo na talagang umubos ng kaban ng bayan natin, mga babayan, ay talagang pwede tayong magkomentaryo kasi karapatan po natin na habulin, no? Kasi pera po ng taong bayan yan at ay kailangan may mapanagot po dito sa nawalang kayamanan ng Pilipinas. Kasi hindi po ito biro, mga kababayan, daang milyon, no? Bilyon, trilyon na pera ng kaban ng bayan na dapat ay makakaharang po ng baha sa ating mga kababayan, sa mga lungsod natin na dapat ay may proteksyon sa mga baha ay hindi po nagawa. Yan po yung nakakalungkot. Kaya meron po tayong karapatan, mga kababayan. Pwede po kayo mag-post sa inyong mga Facebook, pero tulad po ng video na to, maging aral po sana sa inyo na pagbabanat po kayo sa gobyerno ay titingnan nyo po kung ito po ba ay lumalagpas po sa pagpo-post ng na pwede tayong makasuhan. O, pwede po kayong pwede po kayong magkomentaryo, wag naman against na talagang below the belt na. Tulad niyan. Kung si BP Sara, tirahin niyo ng tirahin, wala akong problema kay BP Sara. No, kahit murahin niyo yan, kahit i-headshot niyo pa yan na picture o wag post, wala naman din pakialam din yung NBI diyan. Pero sabi ng NBI ay kasama si BP Sara. Pero nung dati, 'di ba, hindi rin naman natin natulungan si BP Sara, 'di ba? Pero sa akin, mga babayan, sa aming mga DDS, at dati pa naman 'yun, hindi man nakikialam 'yan si BP Sara. Ay bahala kayo na yurakan niyo siya, walang problema. Kaso dito po sa panahon ngayon ay bawal na. Kitang-kita niyo naman, no, na huhulihin po at talagang maghihimas rehas ang lalabag po, no, sa cybercrime law. My goodness. So yan, yung mga gusto magbablog, mag-iingat po kayo. Kaya kayong hanapin, kaya kayong ditikin, kaya kayo kung nasaan kayo, no? Man magpunta, maaari po kayong mahuli. Pero sa akin, komentaryo ko, mga kababayan, bakit itong si Saldico at si Romualdez, bakit hindi imbitahin din ng NBI, binanggit sila ng mga contractors na dawit itong dalawa. At ay meron na ring Marines na nagsalita, mga babayan, na nagdadala ng daan-daang milyon kay Romualdez at kay Saldico. Ngayon nagdala din sa Malacanang. Sino ba ang nasa Malacanang? Di ba ang presidente rin? Yun po ang tanong namin sa inyo, Sir Director, no? Na sana yan din ay makita rin po ng taong bayan na napapatawag, hindi lang po yung mga katulad lang ito na mga nagpo-post na nagkakamali o sinadyaman, hinuhuli nyo at ay kinukulong nyo. Sana itong mas malala, no, na meron talagang ebidensya na talagang tinuro ng tao ang mga ganitong mga politiko na talagang naglimas ng kaban ng bayan at ay may nagsalita. Sana naman ay makita rin po ng mga kababayan natin, Mr. Director, yung merong talagang sasagot sa ganitong mga aligasyon ng mga testigo. Hindi ba? Yun po yung komento namin. Sana darating ang panahon na hindi lang ito puro haka-haka na nasaan na sila o bakit walang mananagot. Yun. Okay, punta na tayo, mga babayan, sa issue number 2. Eto na, mga babayan, tapusin mo yung video. Baka sabihin mo na naman, nag-fake news na naman si Boy Sardinas. Nandiyan ka ba ba, Marge? Nandiyan ba kayo, mga kalaban sa mga DDS? So tapusin mo to. Bakit ko sinabi na si Remulla, ombudsman, ay binuking itong si Bongbong Marcos? Ito, panoorin mo muna kasi baka nagmamadali ka. Panoorin mo to. Sir, yung mga ito po ba isa sa publiko na?
Ano yan, dapat lang. Pero meron tayong data privacy law, meron tayong pangingatan, wala tayong karapatang matatrampo na paano na ating violate. Kaya we will gather tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka mamakit na pag nilabas natin lahat yan. At ang siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano bang purpose ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marahil, nandiyan na yan. Actually, nandiyan na naman sa Ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo binukin. May nagtanong, ibinuking na raw ni Ombudsman Remulla si Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang pasabog, diba? Pero bago ka mag-react, pakinggan mo muna to. Dahil yung binuking pala, hindi skandalo. Therefore, baka masyak ka kung ano talaga ang nilantad niya. Transparency and a lot of action. And probably, transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan ang ginagawa ng Ombudsman. Kaya papaliwanag natin sa kanila yung mga ating ginagawa para malaman naman ng mga kababayan natin na may opisina ng gano'n. Sabi nila, transparency, accountability, mabilis na hustisya, parang textbook words lang. Pero kapag pinagsama mo sa aktual na plano, therefore doon mo makikita kung bakit nagsishift ang laro. Secretary, when you say transparency, you are open to the media. Magkakaroon ng ganung media office. I think that there will be more interviews and more news coming from the Ombudsman's office when we step in. I think it's a necessity that is there sapagkat yung tao naghahanap talaga ng transparency and accountability sa taong bayan. Ito ang direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming headline, maraming hula, pero ang mismong sinasabi ng bagong ombudsman, linisin ang proseso, buksan ang pinto at bilisan ang kaso. Therefore, kung may ibinuking man kay Pangulong Bongbong Marcos, ito yun, na ang gusto ng Pangulo ay public accountability na may malinaw na takbo, walang pa-star, puro trabaho. Nung hiningi ko yung trabahong ito, yun ang sa isip ko talaga na yung accountability mapalakas natin sa lahat. Bukod sa iba pang mga tungkulin na pwede nating gampanan sa pagiging ombudsman. Hindi lang naman ito prosecutorial. It also, as the voice of the people, yung mga kinakailangan gawin ng gobyerno ay dapat sinusubaybayan din ng ombudsman. Public accountability starts with transparency. Magandang soundbite, pero ang mas mahalaga, operationalize. Therefore, tuloy-tuloy na interviews, updates at paglalabas ng impormasyon mula sa ombudsman. Hindi para magpasikat, kundi para malinaw ang takbo ng mga kaso habang protektado pa rin ang data privacy. What are your priority cases, Secretary? Ito muna tayo eh. We're entering in the midst of a firestorm. Siyempre, let's sort out this mess that we're in right now. At hanapan natin ang sagot at hanapan natin ang mananagot. Sagot at mananagot. At hindi lang call out, may blueprint. Pwede ka kasi magsalita buong araw, pero kung walang sistema, wala ring saysay. Therefore, ito yung blueprint na binuo. Una, fact-finding muna, mabilis ang follow-through, mag-validate ng datos, ayusin ang case files, tapos iakyat kung saan nararapat, lalo na sa mga SG-27 pataas. Pero hindi lang basta forward, therefore, kailangan kompletong ebidensya para hindi tinatagal-tagal sa korte. Ang mahalaga kasi ngayon sa rules ng Ombudsman, may fact-finding. Iba-validate namin lahat ng data na sasubmit. Yung mga final na ICI, yung ipa-file ng DOJ with regards to those above, salary grade 27 and above. At yun, maasahan na gagalaw yan na mabilis. Susubukan natin pabilisin ang proseso kasi nga, hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari. Kaya pabibilisan natin ang kaunti. Pangalawa, DOJ Ombudsman Handshake. May alignment sa mga kaso mas mababa sa SG-27 at sa mga nasa trial courts. Pero ang goal, hindi duplication. Therefore, refinement na ugnayan para walang gap na pwedeng lusutan. Ano kasi yan eh, meron talagang relasyon ang Ombudsman sa DOJ. Kasi nga, may memorandum of agreement niya, may kasunduan ang DOJ at Ombudsman's Office tungkol sa sa paglatag ng kaso sa RTC na ang gaganap dyan ay ang DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. At pangatlo, anti-delay stand sa korte. Alam mo na yan, motions, resets, technicalities.
Pero kung maayos ang ebidensya at maagang nakalatag, therefore, mababasag ang pader para maubos ang pasensya ng bayan. Pang-apat, time and motion plus case close mapping. Hindi emosyon ang laban, numbers ito. Pero kapag alam mo kung gaano kabigat ang docket sa sandigang bayan at ombudsman, therefore pwede mong re-engineer ang daloy para umikli ang case to decision window. At segment number 3, SALN transparency pero may guardrails. Gusto ng publiko, bukas na gobyerno. Pero may Data Privacy Act at tunay na risk sa kaligtasan ng mga tao. Therefore ang approach, malinaw na guidelines kung paano ilalabas ang SALN. Hindi one size fits all, kundi responsableng transparency. At hindi rito nagtatapos. Pero kung ang media at investigative groups ay may findings, therefore, isalubong yan sa opisina. Two-way street, crowdsourcing, oo, pero dapat may feedback loop para hindi napuputol sa ingay ang ebidensya. Sir, yung mga ito po ba isa sa publiko? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pag-iingatan. Wala tayong karapatang matatrampo na paano na ating mag-violate. Kaya we will gather tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law. Dapat igalang natin natin yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahat talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka makita pag nilabas natin lahat yan. At ang siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano bang purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman not left in a lurch, not left in a void ng Office of the Ombudsman. Nakinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Isama pa dito ang flood control, confidential funds, and the rest paano i-handle. May mga kaso matagal ng usap-usapan, flood control projects, committee reports, confidential funds at iba pa. Pero imbes na verdict agad, therefore ang linya ay study, validate, file where proper. Hindi ito show trial, therefore kapag umusad, tatahakin yung landas na tatayo sa korte, hindi lang sa kamera. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marami, nandiyan na yan. Actually, nandiyan na naman sa Ombudsman ang mga report na yan. At bubukan din natin. Pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo binigay. At number 5, the PBBM angle. Madaling gumawa ng naratibo sa X versus PBBM. Pero yung ibinuking dito ay hindi kontra. Therefore, mismong direksyon ng Pangulo ang nililinaw. Accountability that works. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap ng trabaho. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangan gampanan para mapabuti natin ang takbo natin. Ang vision fit, Pangulong Bongbong Marcos pushes systematic fixes over theatrics. Pero kung walang taong kayang mag-translate sa proseso, kulang. Therefore, ang ombudsman na may game plan sa evidence, case load at coordination, iyan ang mismong gear. Gayon din ang economic reality. Investors at ordinary Filipinos need predictability, pero walang predictability kung meron ang issue ng justice system. Therefore, kapag stable at malinis ang pagresolba ng kaso, bumababa ang governance risk. At gayon din ang public trust. Pilit i-frame ng iba na puro ingay, pero kung consistent and transparency, ang transparency with guardrails, therefore tumataas ang tiwala. Hindi dahil sa press release, kundi dahil nakikita ang resulta. Cases filed, trials that move, decisions that land. Kaya ibinuking ba si Pangulong Bongbong Marcos? Oo, pero hindi sa paraang iniisip ng mga naghihintay ng gulo. Therefore, ang ibinuking ay ito, na ang direksyon ng administrasyon ay accountability na may sistema, transparency na may proteksyon, at hustisya na may bilis na walang sisinuhin kahit sino pa siya. Yun, napanood mo. Sana natapos mo yung video. Medyo mahaba-haba yan. No? Yan po yung video, no, na interview kay bagong ombudsman. Naku, napaka pala mga babayan ng kapangyarihan ng ombudsman. No, sana itong si Boying Remulla, ang bagong ombudsman,
tulad ng sinasabi ko sa inyo mga babayan, hindi mo naman dapat pangsiraan tong si ombudsman kasi kakaupo pa lang niya, no? Kung ang sinasabi niya diyan ay may transparency at ay talaga yung mga salin ay mapanagot ang mga demonyong kawatan, ay hihintayin po natin. Hindi pa natin babanatan itong si Ombudsman Boying Remulla. Hindi naman yung banat, yung kokomentaryuhan natin yung mga trabaho niya. Kasi karapan din natin na komentaryuhan. No? Hihintayin po namin yan, new Ombudsman Boying Remulla, na yung mga sinabi mo sa media ay magkatotoo. No? Na ikaw ay inutusan ng Pangulo na para habulin ang mga demonyong kawatan. No? Maghihintay kami ng mga ilang buwan ay sana po ay meron kayong maipakulong at may maipanagot, no? Managot sa mga ghost project na naglalabasan, no? Na naglabasan sa pagkawala, no? Na ayan, nakita nyo naman ay talagang napakadaming pera, no? Kung ilang truck na pera kaya yung trillion, no? Napakadami nun, grabe. Oh, nasayang at iilan lang na mga tao ang mga nakinabang sa kaban ng bayan. Yun ang masakit. So, new Ombudsman Boying Remulla. So, ito yung makukomento ko sa bidyong napanood namin ay sana ay meron kang isang salita. Walang sinisinuhin, no? Kahit presidente, sana yung may mga kaibigan ka dyan, wala sanang sasantuhin, no? Yung mga napanood namin sa mga hearing na dawit sa anomalya ay sana ay hindi lang puro salita na napapanood namin sa media, na ngayon kinikomentaryohan namin at napanood namin, na wag lang puro kwento-kwento, no? Sana susunod ay meron ng mapupusasan, meron ng madadampot, no? At mananagot sa kanyang ginawa. Tulad nung isang vlogger na napanood nyo sa isang issue natin, yung unang issue natin, ay talagang dinampot, no? At talagang binanatan. Pero ang tanong ko lang din po, Sir Director, Ombudsman, bakit yung mga vlogger, no, na sumusuporta kay Bongbong Marcos kung banatan ang Duterte, bakit wala po kayong pakialam? Ay nagtatanong lang po. Yun po ang napapansin din po namin, ay parang may kinikilingan. Tulad ng sinabi mo, Sir Ombudsman Boying Remulla, ay sana ay walang kinikilingan. Kahit pumapabor sa Pangulong Marcos at tinatarantado naman din ng pangalawang Pangulo, no, na hindi naman din totoo, sana ay hindi lang yung Pangulo ang pinoprotektahan nyo. Di ba? Hindi lang yung mga kalaban ng Pangulo, di ba? Yung mga DDS. Yun naman din na kampe sa Pangulo na bumabanat sa Duterte, sana ay makikita nyo rin. Yun po yung transparency, yung bagang walang kinikilingan. Yan po ibig sabihin ng inyong sinabi. Di ba mga babayan? So yun lang ako nalungkot. Magkaiba mga babayan. No? So yun mga babayan, sana na gustuhan nyo itong ating vlog. Paki-like naman po, paki-share sa mga babayan natin para magkaroon po sila ng idea na pagbawal is bawal. So ito sana makatulong ito, parang tutorial tong video natin. Hindi to basta-basta kasi mahaba-haba po ang 6 to 20 years kung ikaw ay talagang mahatulan na ikaw ay guilty sa iyong ginawa. Mahirap maging DDS kasi alam nyo mga babayan ay hindi pantay. Samantalang pag ikaw ay tanso vlogger, pag banatan mo ang Duterte, walang nakikialam sa'yo. Di ba? Yun po yun. Kami po kasi ay DDS vlogger. Pero hanggang ngayon pa naman, hindi pa naman nadadampot si Boy Sardinas. Kasi tulad niyan, alam ko naman din niya. Pwede mong murahin, pwede kang magmura, di ba? Yung tangina, pwede ka naman na magmura ngayon di ba? Sabi nga ni Tatay Digong, yung tangina, ganyan, ay wala pong kaso yan. Siyempre, napapamura ka po talaga sa issue. Kahit hindi ka naman nagmumura, at lalo pagka nanonood ka at nagre-reaction ka mga babayan ng mga ganito mga issue ay nag-o-automatic po mga babayan yung pagmumura. Yung mga subscribers ko dyan na ayaw nagmumura, ngayon nagmumura na rin sila. Nagmumura ka na ba, Marge? Nagmumura ka na rin? Shoutout sa iyo, Marge, yung mga kumpare ko dyan, yung mga subscribers ko dyan, yung mga new subscribers natin dyan, maraming salamat po at patuloy kayo na sumusuporta. At nandyan pa rin kayo, nagla-like at
patuloy na nanonood ng ating mga video, at maraming salamat po sa mga nanonood ng ating mga ads dito sa ating YouTube channel. At syempre, yan yung pambili namin ng sabon, shampoo, ayan, sabon pampaligo, pambili ng diaper, pambili ng gin. Maraming pong salamat. Shoutout sa mga kababayan natin, mga supporters natin sa abroad, yung mga mahilig magkomento. Shoutout, nakikita ko naman po yung mga komento nyo. Hindi ko lang lahat mapusuan, yung iba na re-replyan ko, at yung iba nagpapa-shoutout. Susunod na mag-shoutout tayo. Maglagay lang kayo dyan sa komento nyo. Shoutout from Cagayan Valley, shoutout itong pangalan, gano'n. At susulat natin yan susunod. Sa bandang huli ng ating video ay shoutout naman natin, no? Para haabangan nyo kung sino yung masya-shoutout natin. So sa video na to, kung umabot ka sa dulo nito at nagsasalita pa si Boy, ilagay mo yung pangalan mo dyan, kung ano siya shoutout natin, anong apelido, saan kayong lugar. Susulat ko yan at abangan nyo, i-shoutout natin yan kasi merong mga nagpapa-shoutout mga babayan. Okay, so hanggang dito na lang po itong ating vlog. At magsama tayo ng isang panalangin dito sa video na to kasi ang ganda ng panalangin, lalo pag natatapos yung isang video, nagiging nagiging parang blessing sa isang komentaryo natin. At yung inaabot ng video na to, pag napakinggan nyo itong prayer na to, ay mararamdaman nyo yung espiritu ng Panginoon. At yun na rin ay isang panalangin para sa bansang Pilipinas. Okay, ako muli si Boy Sarsa, Boy Sardinas. See you on my next vlog. Bye-bye. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.